Sa puntong ito, tawagin natin ang ating kapusong si Mark Salazar mula sa Senado. Mark, kumusta na ang sitwasyon dyan? Kara, nandito kami sa may elevator sa second floor, yung pinakamalapit na elevator sa papasok sa session hall. Siguro wala pa naman din timbre sa mga taga-USAA, sa mga taga-Office of the Sergeant at Arms. Kasi medyo relax pa sila dito nakikipagkwentuhan pa sa mga naka-standby na media Actually, sila na nga lang yung queue namin. Pagka ito umalerto na, siguro naradyohan na to, natimbre ang packet na elevator. Pero yan yung grupo na sasalubong din. Pagbukas nitong elevator na aming binabantayan at yung lalabasan naman na yan ni Janet Lim Napoles at dire-diretso na yan sa session hall. Pumasok na rin si Senator Bam Aquino, dagdag sa mga dumadagdag na papasok ng session hall. Yung mga, ang sabi sa amin ng USAA ay nasa holding area na yung mga whistleblowers, sila Ben Hurluy, mas nauna silang dumating dito. Bagamat siguro hindi sila dito dumaan, pwede naman sila sa elevator sa third floor, kaya hindi namin napansin kanina, Kara. So ang sinasabi mo, mukhang relax pa yung Sergeant at Arms dyan sa Senado. May posibilidad na itong coaster na binabantayan ngayon ng mga tauhan ng media ay posibleng wala pa dyan si Janet Lim Napoles kasi mukhang hindi rin kumikilos itong Senate Sergeant at Arms. Oo, yung dito yung mga Sergeant at Arms dito sa second floor, wala, nakarelax pa naman Kaya kung yan na yan at bababa na dyan, di dapat alerto na. Right. Hindi rin natin masabi, sa bagay naman, may time naman silang umalerto bigla, pag halimbawa biglang bumukas ang coaster na yan at bumaba na si Janet kasi sasakay pa naman niya ng elevator sa basement na siyang magdadala sa kanya rito sa second floor. Kaming nandito na hindi namin nakikita yung coaster na yan sa labas, ang queue namin dito yung mga Sergeant at Arms. Pag ito alerto na rin at magti-trigger na rin yung mga camera namin. Yeah. Mark, may nakikita rin tayong video ng mga senador na dumating na dun sa session hall, no? Ilan bang inaasahan natin? At alas 10 eksakto ba ang simula nito? Dapat alas 10 eksakto ang simula nito. Actually, ang sinasabi, basta sa the moment na dumating na dito, Howie, si Janet Lim Napoles, magsisimula na ito. Wala naman kasi itong mga, kumbaga hindi naman sila nagpa-attendance kung sino-sino yung mga darating, bagamat may pila itong sinasabi. Well, for once, si Senator Miriam Santiago, na may sakit, di ba? Nung mga nakalipas na araw, ay kinumpirma nung kanyang chief of staff na dadalo ngayon, may kasamang nurse. At pinilit daw talaga yung kanyang katawan para makadalo dito sa pagdinig na ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nga nila baka dalhin hanggang session hall yung kanyang nurse para magbantay ng BP niya, magbantay ng kanyang kalusugan. So far, sino-sino na ba mga senador na dumating? Nakikita natin ngayon si Senator Bam Aquino, si Bam Aquino, si Senator TG Ginggona. Si Alan Peter Cayetano, andyan na, there already. Okay. And of course, si Senator Chis Escudero is also there. Si Senator Chis. Si Miriam ay nagpangakong darating. Nandun pa sa taas sa kanyang opisina daw. Okay. Nasa Senado, nasa Senate building na. Yun ang sabi ng kanyang chief of staff. Sila Senator Drilon, di naman nagpasabi yan na hindi dadalo So ina-expect na dadalo. Sila Senator Indile, Senator Bong, nagpa-inhibit na yan Hindi sila, so we don't expect them. Saka si Senator Jingo Estrada na nasa ibang bansa naman. And then meron pang ibang senador na nasa ibang bansa, di ba? Sila, nakita ko na dito yung mga staff ni Senator Grace po, pumasok na sa loob na may mga dalang mga papeles. So, siguro, dadalo si Senator Po. Pero hindi pa namin nakikita. Kaya at first, may request na i-postpone nga ito, to November 18 ba? Pero hindi nga pumayag yung committee. Oo, hindi. Wala talaga. Hindi matatawaran yung pagdinig ngayong araw dahil sinabi na yan pinagmatigas ni Chairman TG Ginggona na yan na talagang matutuloy siya ngayon. Hindi, walang anumang motion, walang anumang kahilingan mula sa kampo ni Napoles ang magiging dahilan para hindi ito matuloy kahit sinabi niyang wala sa abogado, pues bibigyan siya ng abogado mula sa PAW. Hindi pwede raw maging dahilan kung kalusugan niya, nakahanda raw ang Senate doctor, ang Senate clinic para sa kanya. Yun ay patunay lang ng kanilang pagmamatigas sa paninindigang hindi pwedeng hindi matuloy ngayong araw na ito, itong pagdinig.
ng Senate Rules Committee, pang-anim na pagdinig nila. Okay, Mark, lest we forget, no, mga whistleblowers din ay nasa Senado na raw. Nasa holding area na sila Ben-Hur Luis, sila man nagpo-protekta naman kasi sa kanila, 'di ba? Yung mga taga-witness protection program, yung mga DOJ agent. Nandun na raw sila. Hindi ko lang tiyak kung yung anim na nakalistang imbitado ay nandun lahat. Pero most of the whistleblowers na nakatakdang makaharap ngayon ni Janet Lim Napoles ay nauna nang dumating na nasa holding area na. Naghihintay na rin lang yun ng signal para sila ay bumaba sa session hall. And as a reminder na malapit na kamag-anak or kasosyo itong si Ben-Hur Luis sa mga Napoles, may front page picture ang Philippine Daily Inquirer ngayon na ng kanilang 25th wedding anniversary at nandyan yung at katabi marami sa mga whistleblowers. Oh, at saka katabi mismo na mag-asawa itong si Ben-Hur Luis. Pinsan kasi yan, 'di ba? Ang tawag nila si Ate Jenny. Talagang pinsan at malapit at katiwala siya. Yan, bago sila nagkalabuan, bago sila nagkagulo. Ayan, pumapasok na itong, teka lang mukhang mga whistleblower na yun Pinamahan ni Joseph Morong nagdali-dali. Galing sila sa holding area, I understand. Mark, ano? Galing sa elevator galing sa elevator. Hindi ako sigurado as I was saying, talagang malapit yan. Kaya nga, yan ang inaabangan namin din lahat dito yung magiging reaction ng kanilang mga mukha pagka yung nagbanggaan na yung kanilang testimonya, yung kanilang mga sasabihin, sapagkat maliban sa empleyado sila ni Janet Lim Napoles, saganang kay Ben-Hur Luis, kamag-anak niya pa yan. Diba? Kaya yan mga bagay na titingnan niyan lahat, lalo ng mga nasa gallery na makikita nila sa isang lingon kung ano magiging reaksyon ng isa't isa sa kanilang magiging testimonya. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar, nag-uulat mula sa Senado.